Ang susunod nating balita ay mula sa Silangang Asya. Nasa gitna ngayon ng panibagong war of words o palitan ng matinding salita ang Japan at China. Nagsimula ito sa isang statement mula sa pamahalaan sa Tokyo at ngayon ay nauwi na sa isang diplomatic tension. Ang issue, ano daw ang gagawin ng Japan kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan? Pero bago natin ituloy ang topic na ito, baka pwedeng hingin ang inyong like sa video, lalo na kung nagustuhan ninyo ang ating mga balita. Malaking tulong po ito lalo na sa mga kababayan natin na sinusuportahan ng channel na ito. Maraming salamat po. Nagbigay ng babala ang bagong punong ministro ng Japan na si Sanae Takaichi laban sa China. Ayon sa kanya, kung aatakihin daw ng China ang Taiwan, magiging malaking banta daw ito sa kaligtasan ng Japan. Ang sinabi ni Takaichi ay ikinagulat ng lahat dahil ang mga naunang leader ng Japan, maliban sa pinaslang na si Shinzo Abe, ay karaniwang umiiwas na banggitin ang Taiwan ng direkta. Pero pinili ni Takaichi na sabihin ito ng mas malinaw sa lahat. Ayon kay Takaichi, ang pag-iikot ng mga barkong Chino sa paligid ng Taiwan ay hindi pa maituturing na banta sa Japan. Pero kapag daw nagpataw na ang China ng naval blockade at sinabayan pa ng labanan, ipapadala daw ng Japan ang self-defense forces nito para saklolohan ang Taiwan at ang iba pang mga kaalyado. Direkta din niyang sinabi na ang pagsalakay ng China sa Taiwan ay maituturing na pag-atake na ng China sa Japan. Japan could deploy its self-defense forces if China invades Taiwan. That's according to Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Lalong tumindi ang tensyon at muling naibalik sa sentro ng usapan ang isyu ng Taiwan. Nagsimula kasi ang isyong ito nang tanungin ng isang opposition member ng Japanese Parliament si Prime Minister Takaichi tungkol sa pariralang survival threatening situation. Ayon kay Takaichi, kapag inatake daw ng China ang Taiwan, maituturing itong isang survival threatening situation. Ang salitang survival threatening situation ay may malalim na kahulugan sa batas ng Japan. Ibig sabihin, kapag nasa ganitong sitwasyon na ang bansa, pinahihintulutan na ng batas ang gobyerno na gumamit ng self-defense forces kahit hindi direktang inaatake ang bansa. Dahil dito, ang tingin ngayon ng marami sa mga sinabi ni Takaichi ay senyales na handang makialam ang Japan kapag sinalakay ng China ang Taiwan. Bukod dito, naniniwala din ang gobyerno ng Japan na napakahalaga ng kapayapaan sa Taiwan Strait para mapanatili ang global security. Pero hindi naging katanggap-tanggap sa pandinig ng Beijing ang mga sinabi ng Japanese Prime Minister. Ayon sa kanila, mali at masyadong delikado ang mga binitiwan niyang salita, kaya't agad silang naghain ng diplomatic protest laban sa Japan. Sa katunayan, noong panahon din ni President Joe Biden ng US na sinabi niya na makikialam ang Estados Unidos sa oras na atakihin ng China ang Taiwan, nagdulot din ito ng pag-aalboroto ng gobyerno ng China. Napakasensitibo kasi ng mga salitang ito para sa China, lalo na't lalabas pa sa bibig ng Pangulo ng isang bansa. Ang mga sinabi ni Takaichi ay taliwas daw sa maingat na pananalita ng mga naunang leader ng Japan. Pero para kasi kay Takaichi, mas mabuti daw na paghandaan ng Japan ang pinakamasamang posibleng mangyari sa hinaharap. Dahil dito, isang Chinese diplomat na nasa Japan ang nagsabi na dapat daw pugutan ng ulo ang punong ministro ng Japan. Ayon sa post ng nasabing diplomat, kung yung maruming leg na nakikisawsaw dyan ay mangangahas na sumingit ulit, wala akong ibang magagawa kundi putulin yan agad. Handa ka na ba? Ang bantang ito ay sinabi niya pagkatapos banggitin ni Takaichi ang tungkol sa Taiwan. Binura din naman ito agad, pero lumikha na ito ng galit sa gobyerno ng Japan. Ayon sa Chief Cabinet Secretary ng Japan, sobrang hindi na ito katanggap-tanggap at humiling na sila ng paliwanag mula sa Beijing. Pero sa halip na sawayin ang nasabing diplomat, ipinagtanggol pa ito ng Chinese Foreign Ministry sa isang press briefing.
Ang pinuno ng Japan ay nagsabi ng mga maling pananalita tungkol sa rehiyon ng Taiwan na pag-aari ng China. Sa harap pa mismo ng parlamento nila, binanggit niya ang posibleng paggamit ng puwersang militar sa Taiwan Strait. Pakikialam ito sa panloob na usapin ng China at paglabag sa One China policy, pati na rin sa diwa ng 4 na kasunduan sa pagitan ng China at Japan at sa mga pangunahing tuntunin ng ugnayang pandaigdig. Ang mga salitang ito ay labag sa mga pangako na ginawa ng Japan at masyadong mapanganib ang epekto nito na didismaya ang China at hindi pabor sa mga sinabi niyang ito, at naghain na rin tayo ng protesta sa Japan. Ang Taiwan ay bahagi ng China at kung paano lulutasin ng China ang usapan sa Taiwan para magkaroon ng pagkakaisa ay panloob na usapin lang na hindi dapat pakialaman ng kahit sinong puwersa mula sa labas. Ano bang gustong patunayan ng Japan sa mga nagsusulong ng kalayaan ng Taiwan? Gusto bang subukan ng Japan ang mga interes ng China at hadlangan ang muli naming pagkakaisa? Nananawagan ng China sa Japan na tigilan na ang panghihimasok sa panloob na mga usapin ng China. Tigilan na ang mga provokasyon, huwag lumampas sa limitasyon, at huwag nang magpatuloy sa maling landas. At kahit binura na ng nasabing Chinese diplomat ang kanyang post, ipinagpatuloy pa rin ito ang pagpopost ng mga statement na halos walang pinagkaiba sa nauna. Sa post na ito, sinabi ni Xu Jian, tulad ng sinabi mo, ang ideya na ang isang banta sa Taiwan ay isang banta rin para sa Japan ay isang landas na patungo sa kapahamakan na pinipili ng ilang hangal na politiko sa Japan. Bukod sa nasabing diplomat, mayroon ding ilang mga Chinong residente sa Japan na nanawagan na magbitiw na sa pwesto si Takaichi. Nagtataka tuloy ang ilan kung bakit nasa Japan pa siya kahit ganito ang kanyang isinisigaw. Isa pang magaspang na pananalita laban sa Japan ang binitiwan din ng dating chief editor ng tabloid na Global Times ng China. Ayon kay editor Hu Shijian, hinasa na ng China ang mga patalim na pampugot sa ulo ng mga mananakop. Kung hihilingin ng mga sundalo ng Japan na pumunta sa Taiwan Strait para ialay ang kanilang sarili para sa mga pampugot namin, tutuparin namin yon. Noong November 10, formal nang nagprotesta ang gobyerno ng Japan laban sa banta ng Chinese diplomat tungkol sa pagputol ng leeg ni Takaichi. Hindi rin nagpahuli ang Estados Unidos. Nakisali din sila at tinawag ng US Ambassador sa Tokyo ang post ng Chinese diplomat na pananakot laban sa buhay ng Prime Minister. At sinabi pa nila na ang asal daw ng Beijing ay paulit-ulit na lang na kulang sa disiplina. Nanindigan naman si Prime Minister Takaichi at sinabi niyang hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi tungkol sa Taiwan. Pero iginait ng China na hindi nila bibitiwan ang One China policy. Patuloy nitong itinuturing na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at hindi nila isinasantabi ang paggamit ng puwersa para sa pagkakaroon ng muling pagkakaisa ng mga Taiwanese at ng mga nasa mainland. Isang policy na tinututulan ng Taiwan at sinabing ang mga mamamayan lamang sa Taiwan ang may karapatang magdesisyon kung ano ang magiging kinabukasan nila. Binatikos din ng Taiwan ang tinaguriang Wolf Warrior Diplomacy na ginagamit ng mga diplomats ng China ngayon. Sabi ng Taiwan, sobra na, lampas na sa limitasyon at lumalabas na ang pagka-arogante ng mga Chinese diplomats. Ang Wolf Warrior Diplomacy ay ang agresibong estilo ng mga Chinese diplomats noong 2020 kung saan direktang sumasagot ang mga kinatawan ng China sa ilang mga issue gamit ang magagaspang at matatapang na pananalita. Mainit naman na winelcome ng Taiwan ang pagkakahalal ni Takaichi. Sa katunayan, binati siya ni Taiwanese President Lai Ching-te at tinawag pang matatag na kaibigan ng Taiwan. Si Takaichi nakakaupo lamang bilang punong ministro noong nakaraang buwan, ang kauna-unahang leader ng Japan na naglatag ng mga malilinaw na senaryo na pwedeng maging malinaw na dahilan para makialam ang Japan sa digmaan sa Taiwan.
hindi rin daw mahulaan kung ano ba talaga ang magiging papel ng Estados Unidos kapag nagkaroon ng gera sa Taiwan dahil na rin sa pabago-bagong salita ni Trump. Kaya ang payo niya, dapat ay magpundar daw ang Japan at Taiwan para sa sarili nitong depensa. Gayunman, nang magkaharap si Takaichi at si Pangulong Trump, sinabi ng Pangulo ng Amerika na handa siyang makipagtulungan sa anumang kakailanganin ng bansang Japan. I've always had a great love of Japan and a great respect of Japan. And I will say that this will be a relationship that will be stronger than ever before. And I look forward to working with you. And on behalf of our country, I want to just let you know, anytime you have any question, any doubt, anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level. Naniniwala din si Trump na si Takaichi ay magiging isa sa pinakamahusay na punong ministro sa kasaysayan ng mundo. Thank you. Going to go down as one of the great prime ministers you watch. Thank you. At tungkol naman sa kanyang sinabi sa Taiwan, sabi ni Takaichi, hypothetical lang daw ito at sisikapin daw niya na wag na ulit itong banggitin sa mga susunod na parliamentary meeting. Ang lahat ng ito ay naganap ilang linggo pa lang matapos maupo si Takaichi bilang bagong punong ministro. Sa nakaraang APEC Summit sa South Korea, nagkaharap pa sila ni Chinese President Xi Jinping at nagkamayan pa ang dalawa. At nitong buwan din, nakipagpulong si Takaichi sa isang mataas na opisyalis ng Taiwan patungkol sa usapang depensa. Isang pulong na kinundi na naman ng China. Ipinapakita lamang nito ang balanseng tinatahak ng Japan sa pagitan ng diplomasya at depensa. Pero lumilinaw na manipis lamang ang linyang nagpapahiwalay dito. Ayon pa sa mga analyst, may mas malalim daw na dahilan sa likod ng tensyong ito. Ang Taiwan kasi ay nasa humigit kumulang 100 kilometers lamang mula sa katimugang isla ng Japan. At kontrolado ng mga Taiwanese ang mga pangunahing waterways na mahalaga sa enerhiya at kalakalan ng Japan. Kaya kung magkakaroon ng blockade o pag-atake ng China, maaaring maputol ang mga rutang yon at manganib ang interes ng Japan. Dumagdag din sa tensyon ng dalawang bansa ang kamakailan lamang ay paggunita ng China noong September ng ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan hindi na iwasang alalahanin ng mga Chino ang 200,000 Chinese na pinatay ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Ang Nanjing Massacre, isa sa mga karumaldumal at kakilakilabot na kaganapan sa digmaan kung saan daan-daang libong mga kababaihan, kalalakihan at mga bata ang pinatay ng mga Hapon kahit hindi sila armado. Inakusahan pa ng China ang Japan ng whitewashing o tangkang pagbabago ng kasaysayan. Bukod dito, naglabas din ang China ngayong taon nang hindi bababa sa 4 na pelikula tungkol sa World War II, kabilang na ang kalupitang ginawa ng mga Hapon sa Nanjing. Dahil dito, lalong nadagdagan ang anti-Japanese sentiments ng mga Chino na anupat dumating sa punto na magbabala na ang Japanese Embassy sa Beijing sa kanilang mga kababayan na huwag magsalita ng Nihongo ng malakas kapag nasa harap ng publiko. Bagaman maaaring humupa sa diplomasya ang tensyon ng China at Japan ngayon, ipinapakita lamang ng insidenteng ito kung paanong ang isang salita ay posibleng humantong pala sa mas delikadong sitwasyon ng hidwaan.